Nakakapigil hininga at nakabibighani ang tanawin sa mga kabundukan ng Cordillera. Pero lingid sa kaalaman ng marami, mahigit 2 dekada na itong humuhubog ng mga pangarap. Pangarap na ginto sa larangan ng Muay Thai. Ngayong taon, tulad ng iba pang igurot, 3 magkakapatid ang sasabak sa laban para makamit ang pangarap. Ang kanilang idolo, isang dating minero sa Itogon, Benguet, na ngayon isa na sa pinakamagaling sa Muay Thai sa buong mundo. Sinong mag-aakala na ang world champion ng Pilipinas sa Muay Thai ay dating nagtatrabaho sa minahang ito? 11 taong gulang lamang si Ariel Lampacan nang matuto siyang magmina. Mahirap po kasi pag nandun ka na sa loob ng kuweba, parang hinukay mo na yung katawan mo dun. Kasi hindi mo biglang gumuho, ganun. So mahirap po. Saka maliit lang yung butas yung pinagmiminaan namin. Sumusuot sa loob ng mapanganib na mga butas, nagbubuhat ng sako-sakong mga bato. Ito yung mga binubuhat ninyo? Opo, mga ganito po yung... Gano'ng kabigat ba ito? Ano ba laman ito? Yan, mga bato po. Yan yung mga lupa. Talaga? Opo. Sobrang bigat siguro nito. Uy, grabe. Ilang kilo ito? Mga 25 kilo or 30. So sa isang araw, gano'ng karaming sako ang binubuhat mo? Nagbubuhat po ako ng mga 20, 15 sacks kung dinidiretso. Guard, kamay! Sa mga minahan ng Itogon, Benguet, nakilala si Ariel ni Coach Billy Alumno, isang igurot na ngayoy head coach ng Muay Thai Philippine National Team. Itong si Ariel kasi ma'am, nagtatrabaho na yan sa minahan. Kasi kapitbahay lang namin yung small mining doon sa Baguio Gold. Bakit nyo naman po naisip na yung batang minero pwedeng maging Muay Thai athlete? Yes ma'am, kasi sakto po yung katawan malakas. Kasi yung sa minahan, dapat malakas ang katawan. Isa si Coach Billy Alumno sa unang batch ng mga Pilipino na nagdala ng medalya para sa Pilipinas sa larangan ng Muay Thai. Taong 2000 nang manalo siya ng silver medal kasama ang 3 pang taga-Cordillera at isang taga-Mindanao sa World Cup na ginanap sa Thailand. Likas kasi para sa Cordillera kasi ma'am yung martial arts, sanay yung mga taga Baguio. Yun nga, sinabi ko, ang mga igorot is a form of, parang warriors talaga to. So nung nagkaroon ng mga national competition doon dito sa Manila, so halos kami lahat kami yung nag-champion doon. Kaya ang batch ng Muay Thai dati is from North. Sa bansang Thailand nagmula ang Muay Thai, isang uri ng combat sport. Bago ang aktual na bakbakan, ginagawa ang ritual na sayaw na kung tawagin nila Wai Kru Ram Muay. Dati marunong pa ako mag-wrap ng kamay Kailangan talaga ma'am, pag boxer ka. Kumpara sa boxing na kamao lang ang maaaring gamitin, sa Muay Thai mayroong tinatawag na the art of 8 limbs. 8 bahagi kasi ng katawan ang pwedeng gamiting sandata sa Muay Thai. 2 kamao, Upper. Yes. 2 paa, 2 tuhod, at 2 siko. Ang elbow kasi sa Muay Thai is one of the most feared weapons sa Muay Thai. Kasi
ito ay mabilis mag-cause ng cut. Lalo na pag yung eyebrows, yung mga range of the nose or cheekbone, pag yan ang na-elbow kasi, mabilis yan mag-cut. Lalo na ito, buto kasi yan eh. So, nagkakaroon ng cut mga yan. Kumpara sa boxing, na ulo at katawan lamang ang maaaring tamaan, sa Muay Thai, halos buong katawan pwedeng suntukin, sikuhin o sipain. Yung sa sipa naman, pag natamaan naman yung part ng jaw natin or yung chin, pwede ka rin matulog. Kasi mga vital parts, pag malakas yung sipa, basta natamaan yung mga vital parts, lalo na yung chin, siguradong may tulog ka talaga, ma'am. Kaya naman bata pa lang isinasabak na ni Coach Billy ang mga atleta sa matinding training. Ito rin, minsan, dito. Ni, boom, ni. Kabila, boom. Ni, ni. 14 na taong gulang lamang si Ariel nang papuntahin siya sa Maynila ni Coach Billy para sumabak sa training ng Philippine team. So, nung nagsimula kami sa Philippine team na mag-training, doon ko na-observe ko na mas mahirap pa pala yung training ng Philippine team kaysa yung ginagawa namin dito sa Baguio. Parang gusto kong mag-quit nun. Kasi sobrang hirap. Sobrang hirap. Punta na lang yata ako dun ulit sa Minan. Oo. Pero yun nga, inisip ko nandito na ako eh. Isa rin na pangarap ko na maging world champion. Yun yung goal ko na pumasok sa isip ko na ituloy ko na lang to. Nagpursige sa pag-iensayo si Ariel, inaral ang bawat galaw, nagpalakas ng katawan, hindi sumuko sa bawat laban. Makalipas ang 5 taong pag-iensayo, taong 2018, nakamit ni Ariel ang pangarap na inaasam. Sa Cancun, sa Mexico, nakuha niya ang ginto sa IFMA World Championship. Pinatumba niya ang Muay Thai fighters mula sa iba't ibang bansa. Mas matangkad man ang mga ito sa kanya. Takot rin sila sa kamao ng Pinoy. Talaga? Oo. So, napuruan ko sa ilong. Dumugo po yung ilong niya. Oo. Sa akin na to. Kasi napadugo ko siya. Sobrang saya ko nung tinaas yung kamay ko. 3 beses na ring nagkamit si Ariel ng medalya sa Southeast Asian Games. Pinakahuli nitong Mayo kung saan nasungkit niya ang silver medal sa 2023 SEA Games na ginanap sa Cambodia. Ang prize money na nakuha ni Ariel mula sa mga laban, pati na ang pabuya mula sa Malacanang, ginamit niya para sa pagpapatayo ng bahay para sa kanilang mag-aama. Ngayon, bukod sa paghahanda sa kanyang susunod na laban, nagtuturo na rin ng Muay Thai si Ariel sa mga batang taga-Cordillera na nais maging world champion tulad niya. Dahil sa tagumpay ni Ariel, maraming batang igurot ang muling nabuhayan ng loob. Bakit idol mo si Ariel Lampacan? Kasi ma'am, tinitignan ko kasi yung frame kasi ma'am niya. Kasi syempre as igurot kasi yung frame namin, hindi naman kasi Matangkad. matangkaran. Oo. Yung height sakto lang tapos bumabawi sa sa tapang ma'am. Oo. Tapos kahit nung napanood ko kasi sa last SEA Games ma'am, Oo. na puro matatangkad yung kalaban niya. Oo. Tapos dinominate niya. Anak ng magsasaka sa Sablan, Benguet si Ivan. 6 na taon na siyang nag-iensayo para maging Muay Thai fighter. Makailang ulit na siyang nakatikim ng suntok, sipa at tagyak. Pero ilang beses man siyang bumagsak at masaktan, babangon at babangon siya para lumaban. Hindi ka nawalan ng pag-asa?
Hindi ma'am, kasi yung unang pumasok sa isip ko ma'am, gusto ko talagang bumawi. Gusto mong bumawi? Yes ma'am. Oo. Parang gusto ko na pag may rematch, may maganda na akong game plan. Ganun. Kahit na nasaktan ka? Yes ma'am. Kasi normal lang naman yun ma'am sa isang athlete na kung paano mo i-take yung pagkatalo mo ma'am, kung mamomotivate ka or talagang mag-give up ka. Yun, Oo. Bukod kay Ivan, pumasok na rin sa mundo ng Muay Thai ang dalawa pa niyang kapatid. Si Ryan, 17 years old, at Jehan, 13 years old. Sa pagsik ng kilos ni Ryan, halatang batak na sa ensayo ang binatilyo, bakas sa kanyang mukha ang determinasyong manalo. Hindi ka ba natatakot na baka mabugbog ka, dumugo yung ilong mo, ganyan? Hindi naman po, ma'am. Ba't di ka natatakot? Kasi siguro, ma'am, sasabihin ko sa sarili ko na hindi ako magpabugbog ka nun. Parang magtitiwala na lang ako sa sarili ko. Ang bunso naman nilang si Jehan, mahigit 1 buwan pa lang na nagtitraining sa Muay Thai. Pero anumang hina ng kanyang katawan, babawiin niya sa tibay ng kalooban. Nitong Agosto, isang Muay Thai tournament ang ginanap sa bayan ng Sablan sa Benguet. Mahigit 100 ang kalahok na nagmula pa sa iba't ibang probinsya sa Luzon. Ito na ang pagkakataon ng mga taga-Cordillera na ipakita ang kanilang bagsik. The way we live here, parang very common sa atin yung combat sports because yung trabaho ng very physical, halimbawa punta sa garden, sa pagmimina, very naturally na maganda yung pangangatawan, physical ano po. Kaya siguro doon nawili. Oo, tapos may warrior spirit pa. Opo. Kasi ito yung isang region natin sa Pilipinas na kumbaga hindi siya totally nasakop ng mga invaders po natin because of our ancestors na talagang warriors sila pagdating sa mga ganitong labanan, ma'am. Mahalaga ang araw na ito para sa magkakapatid na Ivan, Ryan at Jehan. Bago sila sumabak sa bakbakan, isang espesyal na bisita ang sumundo sa kanila. Lalong lumakas ang loob ng tatlong magkakapatid nang makita ang kanilang idolo. Ay, kumakapat na ako. Pasyarat na kayo, Lord. Ay, na kayo di... Nagayaan kayo damdam. Anong gear? Palupay. Good luck, ah. I would like to request on stage the current WMC World Muay Thai Champion in the bantamweight. Ladies and gentlemen, please welcome from the Golden Benguet, Mr. Ariel Lambakan. Gusto ko lang i-good luck ang lahat ng fighters. Do your best and good luck. Enjoy. Enjoy lang. Thank you. Maikli man ang kanyang talumpati, malaking inspirasyon para sa lahat ng kalahok ang pagdalo ni Ariel, lalo na sa mga taga-Cordillera. Nakikita yung ma'am sarili ko sa niya na yun ma'am kasi madami na siyang laban tapos madami din siyang napatunayan na yung kahit home crowd na yung talagang lugar na ng kalaban, pero sige lang. Unang sumabak sa bakbakan ng mga pinakabata sa grupo. Bigay todo ang mga bata sa suntukan. Batid nila na sa ganitong mga tournament, karaniwang naghahanap ng mga bagong atleta. Si Jehan ang unang sasabak sa magkakapatid. Halatang kabado ang binatilyo
lalo pat 1 buwan pa lang siyang nagsasanay sa Muay Thai. Habang naghahanda si Jehan, sunod-sunod naman ang laban ng kanyang mga kaedad. At ilang saglit lang, nangyari ang hindi inaasahan. Isang bata ang napuruhan ng sipa. Sana walang nangyaring masama sa batang ito. Hindi biro ang labanan sa Muay Thai. Bata man ang mga kalahok, seryoso sila sa bawat pinakakawalang sipa at suntok. Kayanin-kaya ni Jehan ang una niyang laban. Kabado ang lahat dahil di hamak na mas bihasa sa larong ito ang kanyang makakalaban. Sa gilid ng ring, todo suporta ang kanyang dalawang kuya na sina Ryan at Ivan. Sa unang round pa lang, dehado na si Jehan sa liksi at bagsik ng kanyang kalaban. Inaasahan na ito ng kanyang kuya Ivan. Alam niyang kulang pa sa ensayo at karanasan ng kanilang bunso. Pero kailangan daw ni Jehan ng ganitong pagsubok para lalo pang tumibay ang kanyang loob. Para sa akin, ma'am, kulang pa siya sa exposure. Tapos sa skill set naman, kulang pa din, ma'am. Pero yung nakikita ko sa kanya is yung parang yung sarili ko din nun, ma'am, na lakas lang ng loob. Let's go, Samlan! Let's go! Let's go, Samlan! Let's go! 3 round lamang ang laban. Pinaulanan man ng suntok si Jehan, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Hindi siya sumuko hanggang sa huli. At nang matapos ang round 3, we have a winner to Pulmonary Crown Limit. We have a winner to Pulmonary Crown Limit. From the blue corner, Santo Felix from the Muxiling Kalinga, Primo Banwar, IT. natalo man si Jehan sa kanyang laban, hindi nawalan ng pag-asa ang magkakapatid. Confident lang kasi ako na talagang nasa dugo na namin yun. Ang alin? Yung pagiging matapang, ma'am, tapos yun, ma'am, parang hindi namin tinitake yung pagkatalo namin as a big deal, ma'am. Tinitake namin pero as a way na to improve, ganun. Sunod na sumabak sa laban si Ivan.
umaasa na makabawi sa pagkatalo ng bunsong kapatid. Pero hindi ito magiging madali. Imbis na Muay Thai, kickboxing ang kategoryang kanyang sinalihan. At veterano sa kickboxing ang kanyang kalaban. Sa kickboxing, walang masyadong protective gear na gamit. Sipa at suntok ang pinakaginagamit dito. Mas brutal ang bakbakan. At pagkatapos ng round 3, tabla. Walang panalo, walang talo. Si Ryan na lang ang huling alas ng magkakapatid para makasungkit ng medalya. Ang problema, mukhang matindi rin ang kanyang makakalaban. Delikado sa unang tingin ng Muay Thai. Matindi ang labanan. Pwede kang masuntok, masiko, matuhuran o matadyakan. Sa amateur matches tulad nito, sinisigurado na nakasuot ng safety gear ang lahat ng kalahok. Pero dahil bigay todo sa bakbakan ng mga bata, minsan hindi maiiwasan ng mga sugat at disgrasya. Lalong tumaas ang tensyon sa panig ng magkakapatid. Maitaas kaya ni Ryan ang bandera ng sablan. Kilala ni Ryan ang kanyang makakatunggali. Minsan na kasi siyang tinalo nito sa ring, kaya ganun na lang ang kaba sa kanyang dibdib. Para bigyan siya ng lakas ng loob, lumapit sa kanya ang kanyang idolo. Ilang minuto silang nag-sparring ng world champion na si Ariel. Kahit papano, nabuhayan ng loob ang pinatilyo. Sa isang tabi, todo kaba ang ama ni Ryan na si Mang Mirando. Lalo pat ito ang unang pagkakataon na personal siyang makakapanood ng laban ng kanyang mga anak. Ano yung pinaka-ultimate dream mo? National team din po. Bakit gusto mo maging national team? Parang try ko din, ma'am, mag-represent ng Pilipinas, ganun. Maging proud din sila, ma'am, sa akin, ganun. Tibay ng katawan, tibay ng pangarap. Ito ang bitbit ni Ryan sa kanyang pag-akyat sa ring. Para sa kanilang pamilya, para sa sablan, hindi siya susuko sa laban. Head! Head! Dikit na dikit ang laban, walang tigil ang palitan ng mga sipa at suntok. At pagkatapos ng ikatlong round, sa wakas, nakamit ni Ryan ang minimithing tagumpay. Pero simula pa lang ito ng mahabang paglalakbay tungo sa kanyang pangarap.
Tulad ng kanilang idolong si Ariel Lampacan, marami pang dugo, pawis at paghihirap ang kailangang pagdaanan bago makamit ang inaasam. Ang advice ko po sa mga bata, sa mga lalo na pa sa mga nagsisimula, matalo man o manalo, magpursige lang kayong mag-training, iwas bisyo, then be humble talaga kayo, be humble lagi. Then next na laban, doon kayo babawi. Dahil sa laro ng Muay Thai, manalo man o matalo, ang mahalaga, hindi ka sumuko. Madalas isipin na ang sports ay palakihan at palakasan ng katawan. Kung ito lang ang basehan, madaling isiping dehado tayong mga Pilipino. Pero pinatunayan ng ating mga Pinoy Muay Thai fighters na higit sa katawan, lakas ng loob at tibay ng pangarap ang nagbibigay sa atin ng kakaibang tapang. Tapang para labanan ng kahirapan, magsakripisyo para sa pamilya at sa bayan, bumangon sa kapila ng mga suntok, at mangarap sa kabila ng mga pagsubok. Malaki ang potensyal ng Pilipinong atleta. Marapat lang na bigyan sila ng sapat na suporta. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.